Isa pang demolisyon ang nauwi sa Carahasan. Halos 30 ang nasugatan, kabilang ang 25 pulis at isang news cameraman sa Guatemala compound sa barangay San Isidro sa Makati kanina. Taong 2004 pa pinapaalis ang mga residente sa compound na balak tayuan ng isang government building. Live mula sa Makati, may report si Emil Sumangil. Emil? Jessica, pansamantalang tutuloy muna sa kalapit na gymnasium ang mga residente na nawalan ng tirahan makarang isagawa ang demolition dito sa Guatemala compound. Itinigil na rin ngayong gabi at itutuloy bukas ang clearing operation dito sa area. Pasado alas 12 ng tanghali nang sumiklab ang tensyon dulot ng demolisyon. Sayang pinag-aralan nyo! Ako ngayon ako nagkakaganito. Kasi hindi maganda rin ang inyong pagpapakita sa amin. Sabihin nyo sa kanila yan. Ano bang kailangan nila sa amin? Pagbutuhan lang! Pagbutuhan lang! Nasa bubong ng mga bahay at nasa likod ng barikada ang mga residente kanina sa Guatemala compound. Mapabata o matanda, may hawak na bote, bato, dumi mula sa imburnal at iba't ibang bagay na pwedeng ibato. Mga senior citizen po lang. Ang iba, may mga dala pang itak. Nasa mga bubong rin ang Makati SWAT. Armado sila pero hindi pwedeng magpaputok. Mister, pero yung ulo niya, yan. Yan, bigyan niya yan. Yan, sila. Bandang alas 10 kaninang umaga, sinubukan ng mga pulis na makipagdialogo sa mga residente. Pero nagmatigas sila at ito ang sumunod na eksena. Demolition! Demolition! Tutulan! 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 Hindi naman nagpatinag ang mga pulis. Ang kanilang armas, tubig mula sa fire truck. Matapos ang isang oras, naubusan ng tubig ang fire truck ng mga pulis. Ang mga pulis walang nagawa, kundi makibato na rin. Sinubukan ng otoridad na lumusog ulit pero hindi sila umubra sa itinayong barikada ng mga residente. Kaya sa ika-4 na paglusob, SWAT team na ang nanguna. Pinirga sa mga residente. Molotov bomb naman ang inihagis ng mga residente pabalik. Dahilan para magliyab ang isang payloader na gagamitin sana ng demolition team. 25 ang sugatan sa panig ng mga pulis at demolition team. 3 naman ang residente na sugatan. Isang cameraman din ang nadamay. 8 residente ng aresto. Alas 4 ng hapon, idineklarang cleared ang demolition area. Noong 2004 pa raw inabisuhan ng Makati City Hall ang mahigit 200 pamilya sa Guatemala compound na kailangan nilang umalis. Doon kasi itatayo ang 3-story government building. 3 pakonsuelo ang inalok ng Makati City Hall. Relokasyon sa Calauan, Laguna, 24,000 financial assistance at balik probinsya program. Naging malabo ang usapan dahil ang inaalok nilang relokasyon ay parang libingan na rin ng mga marilita. Walang bahay, walang tubig, walang ilaw, at ang pinaka-importante, walang pangkabuhayan. Saan po bang lugar yun? Yan sa Calauan, Laguna po. Yung mga nagmamatigas at tayong malis, yun yung mga nagpapaupa doon sa lugar. At sila'y mawawala ng kita nila kung sila'y maalis dyan. Controlled na ng Engineering Office ng Makati City Hall ang buong Guatemala compound na may sukat na higit 800 square meters. Nakantabay pa rin naman ng Makati Police sa area para magbigay naman ng seguridad. Jessica. Okay, Emil, ilang pamilya ba ang apektado nitong demolition? Sa pagtansya ng Makati City Local Government, Jessica, 250 families yung tinamaan ng demolisyon kanina. Yung iba sa kanila ay nananatili nga dito sa gymnasium. Ang iba naman ay pinahintulutan na manirahan at magpalipas muna na magdamag dito sa kalsada. Dahil yung iba sa kanila, Jessica, ay pinahintulutan makapasok doon sa kanilang mga tirahan sa pagbabaka sakaling mayroon pang makukuhang mapapakinabangan, Jessica. Okay, kasi yun ang tanong ngayon, pihado ng marami, no? Na-demolish na nga, pero saan naman matutulog itong mga nawala ng bahay?
Tama, Jessica. Yung unang abiso, yung unang assistance na binigay nitong Barangay San Isidro, maging nitong lokal na pamahalaan ng Makati, ay yung gymnasium hindi kalayuan dito sa Guatemala compound. Yung iba ay nakita nating sumakay ng mga parang inupahang pampaserong jeep. At doon muna daw sila magpapalipas ng magdamag sa kanilang mga kamag-anak. Pero nga yung iba sa kanila ay naiwan dito sa compound at matapos nga silang pahintulutang papasukin nitong mga kinauukulan para makuha yung iba pang gamit na pwede pang mapakinabangan. Jessica. Okay, alam ko, Emil, medyo mahabang proseso yung dapat sundin, no, bago magkaroon ng demolition. Nasunod ba yon yung mga prosesong yon? Kasi mukhang merong relocation pero ayaw ng mga residente na pumunta doon dahil sabi nga nung isang na-interview ninyo, parang libingan na yon ng mga tao dahil walang tubig, walang bahay, etc. Jessica, doon sa pakikipag-ugnayan natin kanina sa Makati City Police, maging dito sa Makati City local government, pagdating doon sa pag-execute ng demolition, ay wala naman daw silang hindi sinunod. Noong first week ng September pa raw dapat umalis at evacuate nitong mga residente itong Guatemala compound hanggang sa lumaon at humaba na nga yung oras at hanggang kanina ay tuluyan ng isinakatuparan yung demolition. Pagdating naman doon sa kanilang lilipatan, normal lang daw ayon sa kinauukulan, ayon dito sa lokal na pamahalaan, na mayroong mga reaksyon na kahit tulad noong ayaw nila lumipat doon dahil kulang sa tubig, wala pa raw kuryente. Pero gayon pa man, ito raw ay disenteng tirahan na maituturing para dito sa mga nawalan ng tirahan sa Guatemala compound. Jessica. Okay, maraming salamat, Emil Sumangil.